talaga naman. Tara yung mga, ano yan, Yes. perlas ba yan? Ako Bilog-bilog? ng Ano baon. yan? Ganda Dem- naman. Mentos ba yan? Ay. Proudly Filipino made Wow. from Cebu, made of Ganda. wood, cheap, mura lang. Ang ganda. Cheap din, pero hindi ko sasabihin kasi pang matandang brand. Naman. Pero Pinoy din. Ganda. Yung vibe ni Ninang, ang lakas makatitas of Manila. Oo. Yung Madam of mayamang. Manila. Oo, madam. Hindi, pero alam mo, hindi naman kailangan na mahal yung bibilhin natin. Sa Pilipinas marami, mura lang, pero pwede kang magsuot. Ay, kilala natin si Ninang bilang advocate ng Filipino products. Totoo. Diba? Napakagandang advocacy. Pero pag wood yan, Ninang, saan galing? Anong Sa Cebu, from? from Galing, Cebu. no? Oo, Galing, tapos ganda. binipaint lang nila. Tapos marami siyang mga iba't ibang style. Cebu. Murang-mura, 500 pesos lang. Oh, Talaga. Diba? Order na ba? hindi ko Pagkasunod, binibenta. order na. Sinusupport ko talaga yung mga ano natin mga Filipino artists. Mga artists yung gumagawa nito. Okay. Yun, Dahil or topic Thursday na. Sige, ngayon, topic natin. Pag-uusapan tayo. si Kong. Nepotism. Ano ba? Maraming ganyan na. Maraming nagpa-practice ng nepotism. Is it bad or good? Pero define muna Oo. natin ano ba ang nepotism. Yung nepotism, ayon sa Webster Dictionary, ay Kay Manong favoritism Webster. based on kinship. Ibig sabihin, ay kung ikaw Kamag-anak. ay nag-hire ng kamag-anak mo until the third degree of consanguinity. Yun. So, So, ayun. maganda ba yan? O Alam mo, maganda ba yan sa masamang-masama trabaho ang ano mo? dyan ang impression sa nepotism. Kasi nagpo-promote siya ng distrust, nagkakaroon ng corruption, and it is parang like cronyism, di ba, Kong? At saka parang kasama din yan yung parang it spoiled the yung mga ng society. Kasi parang hindi ba based on meritocracy. Kasi dapat ang pagpili natin ng mga empleyado natin kahit sa gobyerno kahit saan is based on meritocracy. Ayun. Eh, what if naman, Ninang, talaga yung kamag-anak mo, let's say, sabi mo na ang pinsan mo, talagang perfect fit dun sa job na vacant sa kumpanya mo. Magaling naman siya. Yun na nga, perfect fit siya. Ang ano lang is kamag-anak mo, yun ba ay hindi mo na i-hire because kamag-anak mo siya? Hindi ba parang unfair din naman yun dun sa tao na yun na napakagaling niya, magaling siya dun sa magiging trabaho niya, tapos hindi mo siya i-hire kasi pamangkin mo siya or pinsan mo siya? Tama ka, Angela, unfair yan. Kasi nga dapat based on merit, But then, sa gobyerno kasi meron tayong rule. Pag sa gobyerno, merong rule ang civil service na bawal kang mag-appoint, bawal kang mag-hire ng kamag-anak. Yun nga sinasabi ko, up to third degree of consanguinity. Kasi labag sa batas yan. Kasi nga sa gobyerno, di ba, hindi maiwasan yung kamag-anak system. In fact, even do sa local government, up to fourth degree of consanguinity. Hindi siya pwedeng mag-hire, no? Tapos, ang exempted lang po dyan ay yung mga personal assistant mo, yung driver, yung mga teachers, doctors, and member ng armed forces. Yan lang ang exempted dun sa law on nepotism. Now, sa mga private companies naman, pwede naman. In fact, makikita natin napakaraming mga businesses na talagang nagiging successful kahit yung anak, yung asawa. Especially, for example, the Chinese, di ba? Yes. Mostly dahil din doon sa yung successor nila sa business, mga anak. And even the professional corporations like Ayala, like the Gokong Way, yung mga Robinsons na yan, SM, di ba? Mga Tan, lahat sila mga Maganda kamag-anak. family. Pero hindi naman masama ang tingin kung private corporations. Kasi ang tingin nila doon, they own the corporations. Ibig sabihin, kahit na anong gawin mo doon, parang walang connotation na magnanakaw ka, palalaguin mo talaga. Yun nga lang, may isa ring masama doon. Kasi what if magaling ka, tapos hindi ka anak, or hindi ka kamag-anak nung may-ari. So, you Unfair. prevent naman these people who are really good to enter your company na kailangan mo rin naman. Kaya nga, ang ginagawa nga ng mga companies na yan, tulad ng mga Sobel, Ayala, ganyan, binibigyan din nila ng chance yung mga magagaling na magkaroon ng mga importanteng posisyon doon sa company. And the best example na nakita ko talaga, na talagang inaano yung based on merit, ang pinaka nakita ko dyan na idol ko ay si Mr. Washington Sisip ng SGV and Company. Kasi hindi siya kumuha ng any kamag-anak, anak na papalit sa kanya doon sa itinayo niya na SGV and Company. Kaya, kasi ang sabi niya, talagang based on merit, lahat ng mga aangat, yung mga partners,
And doon ang galing yung magagaling natin na mga government official. Cesar Birata for one, na our current finance secretary, si Cesar Purisima is also from SGV, Roberto Ongpin. So we can name so many people na lahat ay parang pillars of business na doon ang galing. Yun ang pinakamagandang example sa akin ng isang kumpanya na walang nepotism, based on merit, lahat ng pag-angat mo at pagtaas mo ng rango. I just want to ask, Nina, would you think na yung like what you're saying, yung sa private firm, it's allowed, di parang ano rin siya, parang pseudo-nepotism. Parang you want your siblings or your generation to take over yung whatever division or branches ng business mo. Di ba parang ano rin yun? Yeah. That's partly because you want or partly it's like nepotism in It is itself? nepotism. But ang ano kasi dyan, ang tinatanong natin dyan, ay meron bang, kasi kaya naman pumapangit ang nepotism dahil sa corruption. Dahil doon sa pwedeng magnakaw or kunin yung pera ng kumpanya. Pero alam naman natin na kung sa private at pag-aari nilang kumpanya, hindi naman nila nanakawin yung sarili nilang pera. And that is why it is acceptable sa private practice, sa mga private businesses na kumuha ng kamag-anak, especially kung ang mag-a-appoint ay yung mismo may-ari. Kasi anyway, pera mo yan eh. Ang bottom line kasi dyan, paano mo pangangalagaan yung interest ng kumpanya? Sino ang may-ari? Ang may-ari ng mga private ay yung pribadong individual. And therefore, kung mawala yon, walang issue. Walang issue ng public trust, walang issue ng corruption. Unlike, pag sa gobyerno, merong ganong issue kasi ang may-ari ng gobyerno, taong bayan eh. Ngayon, kung ilalagay kamag-anak ng kamag-anak ng kamag-anak, hindi naman kanila yon and sila mamamahala. Remember the concept of authority, responsibility, and accountability. Okay? Yung authority, ibibigay mo doon sa may-ari. At yung may-ari, like the government, ang may authority ay the Filipino people because sa atin ang gagaling yung power. Diba? Responsibility, bibigay mo sa isang tao. And then the accountability. So, ang dapat talaga doon ay mabawasan yung mga kamag-anak system. Kasi yun nga yung sinasabi, even sa politics, kahit nga yung mga elective position, di ba, masama ang tingin? Because parang ang tinitingnan nila, parang cronyism. So, how much more kung appointed position, tapos ang ilalagay mo ay yung kamag-anak mo. Kasi marami naman pong talent ng mga Pilipino, talented Pilipino, na pwede nating ilagay doon sa gobyerno. Doon. Okay. So, bukod dun sa mga nabanggit mo kanina, Ninang, isa-isahin natin yung positive or advantage ng nepotism at saka disadvantage. Doon muna tayo sa advantage. Ang advantages naman yan, well, sa gobyerno, parang totally wala akong nakikitang advantage dyan. Pero Kasi, sa akin, huwag mong tingnan kung kamag-anak o hindi kamag-anak. Ang mahirap lang talaga dyan, paano kung magaling talaga? Diba? Paano kung magaling talaga, dapat kunin natin. Pero siguro naman, sa laki-laki ng gobyerno, diba, kung magaling naman talaga, ang dami namang ibang posisyon. Like for example, Butsabat, nasa budget. Pero yung anak niya, dati, nandun siya sa finance naman. Or si Julia, di ba, nasa PMS. So, paghiwa-hiwalayin. Pero I don't know, Kong, anong tingin mo doon sa ganon? Ako naman na magtatanong. Call of the president. Yeah. First of all, ang rule naman is it's the appointing power who should not be related to the person who he is appointing. So, it's the call of the president. Ngayon, kung ang tingin ng presidente, si Butch is karapat-dapat, si Julia naman naging staff ni Presidente since Congress pa hanggang sa Senate. I don't see anything wrong. At saka magaling naman si Julia talaga dahil with all the credentials. So, tawag dito, okay naman yon. So, yun ang isa sa mga advantages. You get the best people. Problema mo kung magagaling lahat doon sa pamilya, di ba? The Tanyada brand, magagaling sa pamilya, di kailangan nandiyan at maglingkod sa atin, di ba? So gano'n, yun ang advantages nga, no? Pero generally, wala talaga siyang advantage. Now, sa private corporation, syempre, may trust na eh. Kasi kamag-anak mo, so ang ano doon, pwede siyang mapagkatiwalaan mo. Pero ako personally, I wouldn't want na yung kamag-anak ko na magtatrabaho sa akin. Kasi ang problema naman doon, pag may ginawang masama o nagkasamaan kayo ng loob, ang hirap mong tanggalin. Pati yung pagkakamag-anak nyo, masisira.
In fact, kahit nga hindi ka mag-anak kahit kaibigan, titingnan mo muna kung kayo ba ay magkakasundo. Kasi pagdating na sa pamamahala sa isang negosyo at pagdating na sa pera, laging dahilan niya ng hindi pagkakaunawaan. So, ang maganda talaga ay, mas maganda, hindi na lang sa akin hindi mo na Pero lang siguro kunin. kung hindi maiiwasan, no, they should know how to yung draw the line between professional and the personal relationship. Yun ang kailangan. Kaya nga, ang sa akin din kasi, titingnan mo lagi yung merit ng tao. Kung magaling yung tao, then okay, kunin mo. At saka kasi kung magaling yung tao, they will likely to be very professional. So kung professional ka, alam mo lagi yung dividing line between pagkakamag-anak at saka yung trabaho. Okay, ayan. Ay, Yes! Oo, nakakamaan ako dyan sa sinabi mo. Kasi, I have a personal question. In my case, meron kaming family business. And then, kinakausap ako ng tatay ko na na I should consider na sumama in the future, ganyan-ganyan. Parang ako, naisip ko, at least meron akong fallback, na bukod, ever. if ever dito. Ang ko naman, kaya parang nag-hesitate ako. Ako, I have no problem Pero hindi ba parang it would cause parang a friction between me and then may potential mga co-workers ko doon. Kasi parang hindi ba parang nagmumuka na tinitrain ako ng tatay ko. Tapos kahit anong mangyari, may pupuntahan ako na ako yung mamumuno nun at sila ang employees. Ang una mo i-consider doon, Kikay, ay ano ba yung business ng tatay mo? Gusto mo ba yung ginagawa niya? Kasi kung gusto mo yung ginagawa niya, then go. Kasi syempre, di ba, kung interest mo yon at passion mo yon, magiging magaling ka doon. Pero kung talagang hindi mo gusto, huwag ka nang pumasok doon. Yun ang unang-una, no? Number 2, talagang ganon. Kasi kung may-ari, tatay mo, di ba, hindi naman maiiwasan yon na sa'yo ibibigay. Kung ano mang mangyari sa kanya, talagang kailangan mong saluhin dahil kung magpapatuloy pa yung business. So, ang maganda doon, meron ka rin konting relationship doon sa mga tao niya. And kung sakaling papasok ka doon, ang maganda mo talagang gawin ay yung bang makisama ka sa kanila. Ipakita mo na hindi ka dahil anak niya, kaya ka nakapasok doon. Kundi meron ka ring alam, meron kang kaya i-contribute doon sa company, you have to gain their trust and confidence na papakita mo na kayang-kaya mo rin. Yun ang mga Tapos gagawin ninang mo. ito pa, kasi ako kinukonsider, anak kulit ko talaga. Pero kasi, it's talaga natatamaan yung puso ko. Like kapag okay, kunyari, tinanggap ko siya with open arms. Hindi ba parang, kasi ako ang pananaw ko, ang sabi ko, paayoko. Kasi parang nagmukhang wala na naman akong pinaghirapan sa buhay ko. Kasi yung pera sa yung manggagaling, may ganun ba yung Siyempre, parang ang feeling ng maraming anak na tumatanggap lang, sinasabi nila na birthright lang yan. Hindi naman yan pinaghirapan mo. But merong akong Chinese na kaibigan na sinasabi niya, mas mahirap magparami ng perang marami kaysa perang kokonte. Okay? So, ang challenge naman nun sa'yo ay dapat mas palaguin mo yon at mas padamihin mo at hindi mo siya i-bankrupt. Kasi ang pinaka-bottom line naman dyan, kung magandang pagpapalakad mo at marami kang magiging empleyado, gagandang kumpanya mo, marami kang matutulungan. Kasi you give jobs and opportunity to other people. Ngayon, ang solusyon din naman dyan doon sa iyong parang siyempre, nako, bigay lang to ng tatay ko, ganyan Ang maganda rin is, pumunta ka rin muna sa ibang company. Tingnan mo muna kung ano yung mga doon para matuto ka rin, para hindi lang doon sa company ng tatay mo. Kunyari, ang business ng tatay mo, food. Why don't you apply doon sa isang company na food din? Para makakuha ka ng experience, then madadala mo yon doon sa business ng tatay mo. Para masabi din ng mga ibang empleyado doon na may experience ka pang iba at marunong ka rin sa food business, hindi ka lang tinuruan ng tatay mo. Or yung explore mo muna yung labas ng mundo, mag-aral ka, like siguro kumuha ka ng other courses na magpapayaman dun sa mga kaalaman mo na maiko-contribute mo doon. Like for example, my son, I'm into financing business. Hindi ko siya kukunin kaagad. Parang magtrabaho ka muna and find yourself kung saan. Pag matutunan mo na, you learn the craft and then later on, kung gusto mo yung business ko, then go. Kung hindi, you will just be a board of director, ipamanage natin sa iba. Ganon. Okay, ayan. Ang dami na naman natin natutunan kay Ninang. Kasi Thursday, lagi natin siya nakakasama. Maraming salamat po, Ninang, ating resident
financial advisor. Nina, may Hindi, po kayong babatiin ko lang yung mga staff ko kasi matagal na sabi nila bate ako ng bate, hindi ako nababate. Sila Lani, Laika, Connie, JC, Alin, Weng, at dun sa mga anak niya, si Pat and Jason. At saka yung mga nagtitext sa akin, yung mga nagpapabate. Si Sis Lani Asi, si Susan, Diana Malanay na nasa California po ngayon. Magandang gabi sa inyong, ay magandang gabi, umaga, good morning. Gabi kasi sa California kanila, ngayon. oo. So magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat again, Ninang, ating resident financial advisor. Dito po sa Good Morning Kuya.